Sabi nga nila, sa mundong ito, napupuno nga ito ng mga mata na mapanghusga. Pero mas magiging matimbang nga ba ito kung mayroon kang mga bagay na gustong abutin? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng babaeng si Mika. Isang araw ay abala si Mika at ang kanyang mga magulang sa pag-aasikaso para sa kanyang debut. Limitado lamang ang kanilang budget, kaya simpleng salo-salo lamang ang kanilang inihanda. Wala siyang 18 roses at walang 18 candles gaya ng iba. Dumating na yung cake na in-order natin. Tapos ko na rin lutuin yung pansit at spaghetti. Magiliw na sabi ni Aling Trina. Tamang-tama, luto na rin itong lechon. Crispy-crispy ang balat nito. Sigurado anak, Mika, magugustuhan ito ng mga kaibigan mo. Sambit ni Mang Berto habang inilalagay sa mahabang lamesa ang lechon. Opo nay, tay, magugustuhan nila yan. Mukhang masarap nga po ang mga yan eh. Tugon naman ni Mika. Salamat po talaga tay. Hinatay niyo ba yung alagi nating baboy para lamang mayroon tayong may handa? Siyempre naman anak, debut mo ngayon eh. Ikaw ang nag-iisa naming prinsesa, kaya hindi kami papayag na hindi ka makakapaghanda. Tsaka isa pa, darating ang mga kaibigan mo. Nakakaya naman kung wala tayong mayahain ng masarap na pagkain para sa kanila. Sambit muli ni Mang Berto. O teka, nasaan na nga pala mga kaibigan mo? Malapit na mag-alas 3 ng hapon na, pero wala pa rin sila. Sambit ni Aling Trina. Kaya nga po eh, pero baka parating na rin po sila. Sagot naman ni Mika. O sige anak, habang hinihintay natin sila, ibabalot ko na yung mga pagkain na ipapadala natin sa kanila. Sabi ni Aling Trina. Habang nagbabalot nga sila ng pagkain, ay naiwan naman si Mang Berto na nagkakabit ng mga banderitas at iba pang mga dekorasyon. Dumaan pa nga ang ilang minuto hanggang sa natapos na nga rin si Mika at ang kanyang nanay sa pagbabalot ng mga pagkain. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin dumarating ang kanyang mga kaibigan na sila Colleen at Donna. Naiinip na nga rin siya, kaya tinawagan na nga niya ang mga ito. Makailang beses pa nga niyang pinaring ang cellphone ng kanyang mga kaibigan. Pero ni isa sa kanila ay walang sumasagot. Anak, hindi pa ba natin sisimulan ang selebrasyon? Kanina pa naghihintay ang ibang mga bisita. Nakakaya naman sa kanila. Saad muli ng kanyang nanay na si Aling Trina. Saglit na napaisip si Mika hanggang sa pinagmasdan niya ang ibang mga nakaabang na bisita. Halatang gutom na nga rin ang mga ito. Mag-celebrate na po tayo, nay. Sambit niya. Sige anak, nakapagtabi naman tayo ng pagkain para sa mga kaibigan mo eh. May makakain pa rin sila kung sakaling dumating sila. Sabi ni Aling Trina. Tumango na nga lamang si Mika bilang tugon hanggang sa pinilit na nga lamang niyang umiti at inisikaso ang ibang mga bisita doon. Umaasa pa nga rin siya na darating ang kanyang mga kaibigan. Pero hindi talaga nagparamdam ang mga ito hanggang sa sumapit na nga ang gabi at natapos na ang selebrasyon. Huwag ka nang malungkot anak. Baka may dahilan ang mga kaibigan mo kaya hindi sila nakapunta. Saad ni Aling Trina habang naghuhugas ng mga plato at kubyertos. Baka nga po nay. Tatanungin ko na lang po sila bukas kapag nakita ko po sila sa school. Malungkot na sabi ni Mika. O siya anak, isalansan mo na mga ito. Sambit ni Aling Trina. Kinabukasan, maagang dumating sa universidad itong si Mika. Noong makapasok sa kanilang classroom, nakita nga niya doon ang kanyang mga kaibigan. Colleen, Donna, maaga rin pala kayong pumasok. Sambit niya noong makalapit siya sa mga ito. Oo Mika, kanina pa kami.
Galing pa kaming library, sabi ni Colleen. Wala namang imik si Donna dahil abala nga ito sa paglalagay ng lipstick. Oo nga pala Colleen, Donna, bakit nga pala hindi kayo umattend kahapon sa birthday ko? Hinihintay ko kayo eh. Saad ni Mika. Gusto ko nga sana eh. Pero sumakit yung ulo ko. Wala akong energy para lumabas. Kaya yun, natulog na lang ako sa bahay namin. Sagot ni Donna. Sorry ha, ako rin. Hindi na rin ako nakapunta. Bigla rin kasi ako nahilo. Saad naman ni Colleen. Napakunod naman ng noo si Mika. Pakiramdam niya ay nagsisinungaling ang kanyang mga kaibigan. Parang imposible naman na sabay na nagkasakit ang mga ito. Pero tinanggap na nga lamang niya ang dahilan ng mga ito. Ganoon ba? Di bale, next time na lang. Kapag nagkaroon ulit ng auction sa bahay, pumunta na kayo ha? Sambit niya habang pinipilit ng umiti. Oo naman, pangako, pupunta na kami. Sagot ni Colleen. Sana talaga Mika, hindi ka nagtatampo sa amin ha? Sorry talaga. Sabi naman ni Donna. Hindi no, naiintindihan ko naman kayo eh. Tugon ni Mika. Salamat naman. Sabi ni Donna, sabay tinapik siya sa kanyang balikat. Siya nga pala Mika, nagawa mo na ba yung assignment natin sa taxation? Oo, nagawa ko na. Bakit? Saad ni Mika. Pakopya naman kami. Hindi kasi namin alam ang sagot eh. Sabi ni Donna. Pero madali lang naman yun ha. Mahaba pa ang oras natin. Kung gusto nyo, tuturuan ko kayo para makuha nyo rin yung tamang sagot. Sabi ni Mika. Naku Mika, kahit ano pang paliwanag mo sa amin, hindi namin yung maiintindihan. Mas mabilis kung pakokopyahin mo na lang kami. Giit ni Donna. Sige na Mika, kaibigan mo naman kami. Di ba nga magkakaibigan, nagtutulungan? Sige na. Pamimilit nga rin ni Colleen. Napaisip nga si Mika hanggang sa nakaramdam siya ng awa para sa kanyang mga kaibigan. Tiyak na mananagot ang mga ito sa kanilang profesor kapag wala nga ring sagot ang mga ito. Sige na nga, umopya na kayo. Sabi niya. Kaagad na nga rin niya kinuha ang kanyang notebook mula sa kanyang bag, tsaka inabot ito sa kanyang mga kaibigan. Pinahintulutan na nga niya ang mga ito na kopyahin ang kanyang sagot. Ganoon naman talaga ang mga ito. Minsan nga, siya pa ang tagagawa ng projects ng mga ito. Maya-maya, natapos na nga rin mangopya sila Donna at Colleen. Kaya ibinalik na nga ng mga ito ang kanyang notebook. Salamat ha, maaasahan ka talaga. Hindi namin alam ang gagawin namin kung wala kaming kaibigan na kasing talino mo. Sambit ni Donna. Wala yun. Alam niyo naman eh, hindi ko kayo kayang tiisin. Sabi naman ni Mika. Ang bait mo talaga Mika. Kaya ikaw rin talaga ang paborito naming kaibigan eh. Si Colleen naman ang nagsalita. Napangiti naman si Mika sa sinabi ng kanyang mga kaibigan. Maya-maya pa ay dumating na rin ang kanilang profesor. At gaya nga ng ginagawa ni Mika, kapag oras na ng klase, ay naging seryoso talaga siya dito. Isang araw, ay sinuyod nga ni Mika ang buong university. Pero hindi pa nga rin niya nakikita sila Colleen at Donna. Kanina lamang ay kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Pero biglang nawala ang mga ito sa kanyang paningin. Mika, sinong hinahanap mo? Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses. Ito'y walang iba kung hindi si Abby. Kilala nga ito sa buong university dahil ito ang pinakamatalinong estudyante doon. Pero medyo nerd ito, kaya wala nga itong kaibigan. Hinahanap ko ang mga kaibigan ko eh. Nakita mo ba sila? Sabi niya. Hindi nga sila close ni Abby, pero nilapitan niya ito para magtanong. Mga kaibigan? Sino naman ang mga tinutukoy mo? Sarkastikong sabi ni Abby.
Anong klaseng tanong yan? Siyempre naman, sila Donna at Colleen. Para namang hindi mo alam. Sila lang ang mga kaibigan ko. Sambit ni Mika. Napailing si Abby, tsaka nagsalita. Mika, huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Lata naman eh, hindi kaibigan ang turing nila sa'yo. Alam mo ba, palagi ka nilang pinagchichismisan kapag nakatalikod ka? Kung ano-ano ang sinasabi nila tungkol sa'yo at sa pamilya mo. Sa sinabi nga ni Abby, nagsalubong ang mga kilay ni Mika. Hindi totoo yan. Sinisiraan mo lang sila Donna at Colleen. Ilang taon ko na silang kaibigan. Kaya alam ko, hindi nila kayang gawin sa akin yun. Mariing sabi niya. Napasinghal naman si Abby. Bahala ka Mika, kung ngayon ang gusto mong paniwalaan. Basta, concern lang ako sa'yo. Kaya sinabi ko rin sa'yo ang totoo. Sabi nito. Hindi na nga sumagot si Mika. Inirapan niya ang dalagita, tsaka tinalikuran ito. Ipinagpatuloy nga lamang niya ang paghahanap sa kanyang mga kaibigan. Pagkalipas pa nga ng ilang minuto, nakita na nga niya sila Donna at Colleen. Nakaupo ang mga ito sa kantin. Likod pa nga lamang ng mga ito, kilalang kilala na nga niya. Napangiti siya, tsaka naglakad papalapit sa kanyang mga kaibigan. Buti na lang talaga, no? Natakas natin si Mika. Nasusuko na rin ako sa kanya eh. Nakakainis na talaga. Hanggang kailan ba tayo magpapanggap bilang kaibigan niya? Irritabling sabi ni Donna. Honestly, ayoko na rin makasama siya. Pero yun nga lang, wala tayong choice eh. Kailangan natin siya. Dahil siya ang tagagawa ng projects natin at mga assignments. Saad naman ni Colleen. Natigilan sa paglalakad si Mika noong marinig ang pinag-uusapan ng kanyang mga kaibigan. Nakatalikod ang mga ito sa kanya kinatatayuan, kaya hindi nga siya napansin ng mga ito. Sinikap niyang huwag lumikha ng anumang ingay para patuloy na mapakinggan ang pinag-uusapan nila Colleen at Donna. Naalala mo rin ba noong inibitahan niya tayo sa debut niya? Nagkunwari lang talaga ako na masama ang pakiramdam ko. Pero ang totoo, hindi ako pumunta dahil nakakadiri yung bahay nila. Ang sikip na nga, ang baho pa. Sabi ni Colleen habang nakangiwi pa ang nguso. Parehas tayo. Tsaka baka sumakit pa ang tiyan natin kapag kumain tayo ng mga pagkain nila. Dagdag pa ni Donna. Parang sinaksak ang dibdib ni Mika. Nanliit talaga siya sa kanilang mga sinabi. Dahil nilalait ng mga ito ang pinagtagpi-tagping yero at kahoy na bahay nila. Kung ganun, hindi talaga kaibigan ang turing nyo sa akin? Ginagamit nyo lang ako? Sabay ngang napalingon sila Colleen at Donna. Nanlaki ang mga mata nila noong makita siya. Mika? Kanina ka pa ba dyan? Natatarantang sabi ni Donna. Oo. At narinig ko ang lahat ng sinabi nyo. Peke pala. Ang kabait ng ipinapakita nyo sa akin. Kung hindi ko kayo tinutulungan sa mga assignments at project natin, hindi nyo pala ako kakaibiganin. Paghihinakit ni Mika. Sa halip nga na makonsensya, inatawa pa nga sila Colleen at Donna. Well, mukhang hindi na nga kami makakapagsinungaling pa. Mabuti na rin yan. Para hindi na rin kami mahirapan pa na magpanggap kapag kasama ka namin. Sambit ni Donna. Oo nga, napapagod na rin kami magkunwari eh. Si Colleen naman ang nagsalita. Dahil sa narinig, mas lalong nainis si Mika. Hanggang sa namuo na rin ang luha sa kanyang mga mata. Talaga ba? Yan lang talaga ang sasabihin nyo? Ni hindi mo nang ba kayo hingi ng tawad sa mga sinabi nyo? Sambit niya. Aba, masyado kang demanding ha? Bakit naman kami hingi ng tawad sa isang tulad mo? Alam naman namin na kahit anong mangyari, hindi mo kayang umalis sa grupo namin eh. Baka nakakalimutan mo, Mika. Kami lang ang nagtsatsaga
na makipagkaibigan sa'yo. Saad ni Colleen habang nakataas pa ang kilay. Ano naman? Hindi ako natatakot na maging mag-isa. Mas mabuti na yun kaysa makasama ko ang mga katulad nyo. Tandaan nyo ito, hindi ko na kayo kaibigan at hindi na ako magpapauto sa inyo. Mariing sabi ni Mika. Hindi na nga niya hinintay pa ang sasabihin nila Colleen at Donna. Tinalikuran na nga niya ang mga ito, tsaka naglakad pa palayo. Kinagabihan ay umuwi na rin siya sa kanilang bahay na mugto ang mga mata. Napansin nga ito ng kanyang mga magulang, kaya kinausap siya ng mga ito. Anak, ayos ka lang ba? Bakit parang umiyak ka? Pag-aalala ng kanyang nanay. Sabihin mo sa amin anak, kung mayroon kang problema, para matulungan ka namin. Si Mang Berto naman ang kumuusap sa kanya. Nalaman ko po kasi na hindi pala totoong kaibigan ang turing sa akin nila Colleen at Donna. Kung ano-ano pong masasakit na salita ang sinabi nila tungkol sa akin. Sinabi pa nila na nakakaliri daw po ang bahay natin. Kaya ayaw daw po nilang pumunta dito. Paglalahad ni Mika. Parehas na napasinghal ang kanyang mga magulang. Naawa ang mga ito sa kanya. Tahan na anak. Hindi mo dapat iyakan ang mga ganoong klase ng tao. Sambit ni Mang Berto habang inihimas ang likod ng anak. Mas mabuti na rin anak na nalaman mo ang totoong pagkatao nila habang maaga pa. Bata ka pa naman. Marami ka pang makikilala na kaibigan. Hindi lang sila ang pwede mong maging kaibigan. Payo ng kanyang nanay. Alam ko naman po yun. Nasaktan lang po talaga ako sa mga sinabi nila. Pakiramdam ko po, tinrader po nila ako. Naniwala po ako na may kabutihan sa puso nila. Pero mali pala ako. Saad ni Mika habang patuloy sa paghikbi. Siguro, mas makakabuti kung iwasan mo na lang sila para hindi ka na masaktan pa. Sambit ni Aling Trina. Opo, itutuon ko na lang po ang atensyon ko sa mga importanteng bagay. Sagot ni Mika. Simula nga noon, inilayoon na nga ni Mika ang mga dating kaibigan. Kapag nakakasalubong niya ang mga ito sa loob ng universidad, ay umiiwas na nga lamang siya sa mga ito. Mahirap man, pero batid niya na iyon ang dapat niyang gawin. Isang araw, habang umaakyat sa hagdan ng universidad, ay nakarinig ng ingay si Mika. Hinanap niya kung saan yun nanggaling. Hanggang sa nakita niyang umiiyak si Abby. Pinagtutulungan nga nila Colleen at Donna na saktan si Abby. Nag-alala nga si Mika para kay Abby, kaya tumakbo siya papalapit dito. Bitawan niyo siya! Hindi niyo dapat siya sinasaktan! Mariing sabi ni Mika. Ginamit niya ang buong lakas niya para itulak sila Colleen at Donna. Nang magtagumpay nga siyang gawin yun, ay kinubli niya si Abby sa kanyang likuran. Ano bang pakialam mo ha? Pinagtitripan namin siya kung gusto namin. Mataray na sabi ni Colleen. Hoy Mika, kung ayaw mong madamay, umalis ka na. Bulyaw naman ni Donna. Napailing si Mika. Tinitigan niya ng diretsyo sila Colleen at Donna bago nagsalita. Hanggang ngayon pala, wala pa rin kayong pinagbago. Ang hilig nyo pa rin na manlamang sa kapwa. Naisip nyo ba kung tama ang ginagawa nyo? Yung mga mahihina lang naman ang kaya nyo eh. Nagkatinginan sila Colleen at Donna. Tila umusok ang ilong ng mga ito sa galit sa sinabi ni Mika. Aba Mika, matapang ka na ngayon ha. Wes, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Sambit ni Donna. Itinaas nga nito ang isang kamay. Tila hindi ito magkaalinlangan na manampal. Hindi naman nasindak si Mika.
Bagkus, naging maagap nga siya at sinalo ang kamay ni Donna. Sige, kapag sinaktan niyo ako, isusumbong ko sa guidance office ang ginawa niyo. Sisiguraduhin ko na makakarating ito kay Dean at sigurado rin hindi niyo magugustuhan kung ano ang mangyayari. Kaya kung ako sa inyo, tumigil na kayo at umalis na kayo. Pagbabanta niya sa mga ito. Parehas namang natameme sila Colleen at Donna. Gumuhit ang kaba sa mukha ng mga ito. Fine, alis na kami. Saad ni Colleen. Isinukbit na nga nito ang bag sa balikat nito. Tsaka padabog na umalis. Sumunod naman dito si Donna. Noong nawala na nga ang dalawa, ay nakahinga na nga rin ng maluwag si Mika. Maya-maya, ibinalingan niya si Abby. Ayos ka lang ba, Abby? Tanong niya. Oo, Mika. Salamat ha. Hindi ko akalain. Ipagtatanggol mo ako. Sagot ni Abby. Wala yun. Bakit ka nga pala sinaktan nila Colleen at Donna? Tanong ni Mika. Pinipilit kasi nilang kunin ang notebook ko para mangopy ng assignment. Pero tumanggi ako. Nagalit sila. Hanggang sa sinaktan nila ako. Tugon ni Abby habang inaayos ang pagkakatali ng buhok. Napabuntong hininga si Mika tsaka sumagot. Hanggang ngayon din, tamad pa rin silang mag-aral. Palibasa, hindi na nila ako kayang utuin. Kaya ibang tao naman ang kinokopyahan nila. Totoo pala. Hindi mo na sila kaibigan. Oo, totoo yun. Sorry. Dahil noon pa lang, dapat aniwala na ako sa'yo. Tama pa lang sinabi mo. Hindi ko talaga sila tunay na kaibigan. Okay lang yun. Ang mahalaga, nakita mo na rin ang tunay na kulay nila. Hindi talaga maganda ang ginagawa nila Colleen at Donna. Tingnan mo ako. Wala akong kaibigan. Pero kahit ganun, payapa ang buhay ko. At least, walang nanggagamit at nakipagplastikan sa akin. Sabi ni Abby kay Mika. Pero mas maganda pa rin talaga kung mayroong kaibigan. Kahit na isa lang. Saad ni Mika. Oo nga. Pero yun nga lang, sino ba naman ang gustong makipagkaibigan sa nerd na tulad ko? Malungkot na sambit ni Abby. Ako, gusto kitang maging kaibigan. Pwede ba? Tanong ni Mika. Napanganga si Abby. Tila hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig. Sigurado ka ba? Baka naman, Mika, pinagtitripan mo lang ako ha? Gaya nila Colleen at Donna. O kaya baka pati ikaw, pag inita nila Colleen at Donna, kapag nakipagkaibigan ka sa akin. Sambit nito. Ano ka ba, Abby? Para namang hindi mo ako kilala eh. Totoo ako kapag nakipagkaibigan ako. Tsaka isa pa, hindi na ako takot kila Colleen at Donna. Nakita mo naman yung ginawa ko kanina. Lumalaban ako sa kanila. Matatag na sabi ni Mika. Ano, Abby? Ayaw mo bang makipagkaibigan sa akin? Inabot niya ang kamay kay Abby para makipagdaupang palad. Sige. Pumapayag na ako na makipagkaibigan sa'yo. Tugon ni Abby. Nakangiti pa nga ito habang tinatanggap ang kamay ni Mika. Maging si Mika ay umaliwalas ang muka. Masaya siya dahil nakatagpo nga siya ng bagong kaibigan. Simula nga noon, palagi na nga silang magkasama. Halos hindi na nga sila mapaghiwalay pa. Nagtutulungan sila sa pag-aaral at sa ibang mga bagay. Nagdadamay nga rin sila kapag mayroong problema ang isa sa kanila. Patuloy na naging matatag ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa dumaan ang mga taon. Noong makapagtapos na nga ng pag-aaral, ay parehas nga silang kumuha ng board exam upang maging rehistrado na real estate agent. Sa kabutihang palad, parehas nga silang nakapasa
kaya madali nga sila nakahanap ng trabaho. O bes, kamusta? Nahit mo ba yung kota mo ngayong buwan? Tanong ni Abby. Oo naman, sobra-sobra pa nga eh. Kaya nakaka-excite talaga. Sigurado, malaki talaga ang makukuha kong bonus. Magiliw na tugon ni Mika. Eh ikaw pala. Parehas tayo bes. Sa wakas, kikita na rin ako ng malaki. Saad ni Abby. What if magbaksyon kaya tayo? Deserve natin yun. Dahil nagtrabaho tayo ng maigi. Next time na lang Abby. Iipunin ko yung sweldo ko para maipaayos ko ang bahay namin. Hanggang ngayon kasi, hindi ko pa rin makakalimutan kung paano nilait nila Donna at Colleen yung bahay namin. Tsaka nahihirapan na rin sila nanay at tatay dahil sa liit ang bahay namin. Hindi pa rin konkreto ang bahay namin. Sambit ni Mika. Kung sabagay nga bes, tama yan. Dapat mong unahin yung mga importanteng bagay. Pagsang-ayon ni Abby. Tumango lang naman si Mika bilang tugon. Maya-maya pa, bumalik na nga rin siya sa trabaho. Patuloy nga nagsumikap sa pagtatrabaho si Mika hanggang sa unti-unti na nga rin tumaas ang kanyang posisyon. Mula sa pagiging ahente, naging unit manager na nga rin siya. Congratulations Mika! Deserve mo yung promotion dahil masipag kang magtrabaho. Pagbati ni Abby. Thank you talaga bes. Dahil dyan, magda-lunch tayo. Libre ko na ang lunch mo. Sambit ni Mika. Gusto ko yan. Pero sana, sa mamahaling restaurant ha? Sabi ni Abby. Sige na nga. Magandang araw ko ngayon. Kaya hindi ako magiging kuripot. Saad ni Mika. Napangiti naman si Abby. Yan talagang gusto ko sa'yo eh. Tara na. Subukan natin kumain doon sa bagong bukas na restaurant. Tumango naman si Mika. Tsaka sinabayan ng kanyang kaibigan sa paglalakad. Saan kayo pupunta? Tapos nyo na ba yung documents na pinapagawa ng boss natin? Parehas natigilan sila Mika at Abby noong sumulpot sa kanilang harapan ang katrabaho nilang si Kate. Sadyang mainit ang dugo nito sa kanilang dalawa. Break time pa naman eh. Mamaya na namin yung tatapusin. Si Abby naman ang sumagot. Hindi. Kailangan nyo na boss natin. Uwi nyo na yun. Mariing sabi ni Kate. Nagkatinginan sila Mika at Abby. Pareha silang naguguluhan sa ikinikilos ng kanilang katrabaho. Teka Kate, kakain lang naman kami ha. Tsaka isa pa, hindi naman bayad ang oras namin. Tsaka hindi kami makakapagtrabaho ng maayos kung gutom kami. Katwiran ni Mika. Kung makaasta nga ang kanilang katrabaho, ay daig pa nga nito ang may-ari ng kumpanya. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Kate. Bakas sa mata nito ang matinding inis. Sumasagot-sagot ka na ngayon ha? Porket nang promote ka na, ganyan ka na umasta? Eh hindi mo naman deserve yung promotion. Siguro, sumisip-sip ka lang sa boss natin. Kaya tumaas ang posisyon mo. Bulgaw nito. Napakamot na nga lamang sa ulo si Mika. Malapit na nga maubos ang kanyang pasensya. Pero ayaw nga niya makipag-away. Lalo na at nasa loob nga siya ng kumpanya. Alam ko na masama ang loob mo. Dahil hindi ikaw ang na-promote. Naiintindihan naman kita eh. Pero wag mo akong pagbalingan ng galit. Dahil wala akong ginagawang masama. Pinaghirapan ko kung ano ang narating ko ngayon. At kung anong promotion ang natanggap ko. Mariing sabi niya. Tama yun. Tsaka teka nga, huwag mong ibinta kay Mika ang ginagawa mo. Alam naman natin na ikaw talaga ang sumisip-sip sa boss natin eh. Akala mo siguro, mauuto mo siya. Pero nagkakamali ka. Alam ng lahat ng empleyado dito na kumikilos ka lang kapag nandito ang boss natin. Pero madalas, ipinapasa mo lang sa ibang trabaho mo. Dagdag pa ni Abby. Ipapaalala ko lang, dapat galangin mo si Mika.
dahil manager na siya. Kung gusto mong maging katulad niya, maging masipag ka rin sa pagtatrabaho, hindi puro sip-sip. Tila umurong ang dila ni Kate dahil sa pagkapahiya. Kinuyom na nga lamang nito ang kamao hanggang sa umalis na nga ito. Natawa na nga lamang si Abby habang pinapanood itong umalis. Nakita mo yun, Bes? Nagisa siya sa sarili niyang mantika, no? Wala tuloy siyang masabi. Sambit nito. Ikaw talaga, Abby, oh. Patola ka. Nawain na lang natin siya. Malungkot lang siya dahil hindi niya nakuha yung promotion na inaasam-asam niya. Sabi ni Mika gamit ang malumanay na boses. Ikaw naman, Abby, napakabait mo talaga. Kaya inaabuso ka ng mga katrabaho natin eh. Pero dapat magkaroon ka na ngayon ng kami na bakal dahil manager ka na ngayon. Saad ni Abby. Tama ka. Kailangan ko rin maging stricto. Pero dapat unawain ko pa rin sila. Baka isipin nila porket nang promote ako naging mayabang na ako. Dugo ni Mika. Kung sa bagay nga, may punto ka. Pero tara na nga, gutom na ako. Kumain na tayo. Sabi ni Abby, sabay himas sa kanyang tiyan. Sige, sagot ni Mika. Naglakad na nga sila papunta sa restaurant. Alam naman ni Mika na pinag-uusapan nga siya ng ilang mga katrabaho nila kapag nakatalikod siya. Karamihan kasi sa mga ito ay hindi matanggap na mabilis nga siya na-promote. Binabaliwala na nga lamang niya ang mga pangusga na kanyang naririnig. Nagtatrabaho na lamang siya ng mas maigi para patunayan na karapat-dapat nga siya sa kanyang posisyon. Nagbunga naman ang kanyang paghihirap. Mas lumaki pa nga ang kanyang kinikita. Kaya nagkaroon na nga rin siya ng sapat na ipon upang maipaayos ang kanilang bahay. Nakabili na nga rin siya ng sariling kotse. Dahil doon, mas dumami pa nga ang mga katrabaho niya na naiinggit sa kanya. Nagpakalat pa nga ng chismis sa mga ito patungkol sa kanya. Pero ayaw niyang patulan ng mga ito. Mas gusto niyang ituon ang kanyang atensyon sa pagtatrabaho. Isang araw, day off niya sa kanyang trabaho. Kaya naisip nga niyang ipagluto ng merienda ang kanyang mga magulang. Hanggang ngayon talaga, anak, hindi pa rin ako makapaniwala. Sobrang maayos na ang buhay natin ngayon. Parang nananaginip lang ako. Sambit ni Aling Trina habang iginagala ang tingin. Baka naman ngayon, mahirapan naman tayo makita ang isa't isa sa sobrang laki ng bahay natin. Pabirong sabi naman ni Mang Berto. Bahagya namang napatawa si Mika. Ako na, Itay. Simula po ngayon, dapat masanay na po kayo. Unang pa nga po ito. Bala ko pa nga po na bumili ng mga furnitures. Sambit niya. Anak talaga, oh. Napakswerte namin sa'yo. Dahil ikaw naging anak namin. Pero anak, ayo lang. Huwag mo masyadong gastusin ang pera mo. Magtabi ka rin para sa sarili mo. Payo ni Aling Trina. Opo, sa katunayan nga po, naisip ko rin na magsimula ng negosyo para lumago pa po ang ipon ko. Sayang naman kung itatabi ko lang sa bangko. Saad ni Mika. Ano bang negosyo ang naiisip mo, anak? Tanong ni Mang Berto. Magtatayo po ako ng travel agency. At si Abby naman po ang makakasosyo ko sa negosyo. Sagot ni Mika. Maganda nga yun, anak. Sigurado, magtatagumpay ang negosyo nyo. Nakangiting sabi ni Mang Berto. Maging si Aling Trina ay masayang masaya para sa anak. Sana nga po talaga. Saad ni Mika. Hindi nagtagal, isinimulan na nga ni Mika at Abby ang pagpapatayo ng travel agency. Halos ibuhos na nga nila ang lahat ng kanilang ipon dito. Kaya hindi nga sila maaaring pumalya. Ginawa nila ang lahat ng makakaya upang makahikayat ng mga kliyente. Hindi naman sila nahihirapang gawin yun dahil sanay nga sila na makipag-usap sa mga tao. Sa kabutihang palad nga ay naging matagumpay ang kanilang negosyo. Araw-araw,
Nakakatanggap nga sila ng maraming booking. Ayaw nilang masira ang tiwala ng mga kliyente. Kaya tinitiyak nila na makakapagbigay nga sila ng napakagandang serbisyo. Patuloy na naging maganda ang takbo ng kanilang travel agency hanggang sa dumaan pa ang mga taon at nakapagpundar pa nga sila ng pangalawang branch. Kinalaunan, nag-resign na nga sila sa kanilang trabaho dahil kailangan na nga nilang tutukan ang kanilang pagnenegosyo. Isang gabi ay kakagaling nga lamang ni Mika sa business meeting, pero habang papauwi, sa kasamaang palad, nasira ang gulong ng kanyang kotse. Naloko na, wala pa naman siyang ekstrang gulong. Lumabas siya upang humingi ng tulong, pero walang pumapansin sa kanya. Ang masakla pa, bigla nga rin bumuhos ang napakalakas na ulan. Wala nga rin siyang dalang payong, kaya nabasa siya. Grabe naman oh, nakakainis. Ang malas naman ng gabi na to. Sabit niya sa kanyang isip. Saglit pa nga siya nagmaktol. Hanggang sa naalala niya na may malapit ngang hotel dito sa kinaroroonan niya. Pagmamayari nga yun ng isa sa kanyang mga kaibigan. Naisip niyang mag-check-in na lamang doon. Total, hindi na nga rin niya kaya pang bumiyahe. Pagod na nga rin siya at inaantok na nga rin siya. Napilitan nga siyang iwan sa isang gilid ng kalsada ang kanyang kotse. Pumasok na nga lamang siya sa hotel. Lalapit na nga sana siya sa reception area. Pero ilang hakbang pa nga lamang ang kanyang nagagawa. Hinarang na nga siya ng dalawang babae. Tiningnan niya ng maigi ang mga ito. Hanggang sa napagtanto niya na pamilyar ang mukha nila. Colleen? Donna? Kayo na ba yan? Anong ginagawa niyo dito? Sunod-sunod na tanong niya sa mga ito. Hindi mo pala alam. Kami lang naman ang mga managers sa hotel na ito. Eh ikaw, bakit nandito ka? Sabi ni Colleen. Matalib nga ang tingin nito sa kanya. Magche-check-in ako. Standard room for overnight. Sagot ni Mika. Natawa naman sila Colleen at Donna. Hindi pwede. Umalis ka na. Pagtataboy ni Donna. Nakakabala ka lang dito. Tingnan mo nga oh. Nagkakalat ka pa. Basang-basa ka. Papahirapan mo pa ang janitor na magpunas. Si Colleen naman ang nagsalita. Kumunot ang noo ni Mika sa sinabi ng mga ito. Porket ba simple lang ang kasuotan ko at mumuring kwarto ang kinuha ko, ayaw niyo na akong tanggapin? Sabi niya. Tama ka naman dyan. Hindi kami tumatanggap ng pipitsuging guest. Kaya umalis ka na. Saan ni Donna? Hindi. Magche-check-in ako sa hotel na ito. May pambayad naman ako eh. Giit ni Mika. Wala na nga rin siya lakas para maglibot pa sa daan, kaya nanindigan talaga siya na magche-check-in siya dito. Ang tigas talaga ng ulo mo ha. Pero hindi ka ubra sa amin. Sabi ni Donna. Itinulak pa nga siya nito. Maging si Colleen ay hindi lang nga siya papalabas. Aray! Nasasaktan ako! Bitawan niyo ako! Pakiusap ni Mika sa mga ito. Pero tila walang naririnig ang dalawang manager. Patuloy siyang ipinagtatabuyan ng mga ito. Hoy! Anong ginagawa niyo kay Mika? Hindi niyo ba siya naririnig? Bitawan niyo siya! Natameme nga sila Donna at Colleen noong dumating nga dito ang owner ng hotel. Ma'am Ninya? Kilala mo po si Mika? Tanong ni Donna habang nanginginig ang boses. Hindi nga sila nila akalain na biglang dadating dito ang owner ng hotel. Oo, kilala ko siya. Dahil kaibigan ko siya. Hindi nyo rin ba alam? Regular guest siya sa hotel na ito. Kaya tratuhin nyo siya ng maayos. Maring utos nga ng owner ng hotel. Tila binuhusan ng malamig na tubig sila Donna at Colleen. Agad nga nilang binitawan si Mika. Nakahinga naman ng maluwag si Mika. Hinimas niya ang magkabilang braso niya. Bahagyang sumakit ang mga yun dahil sa diin na
na pagkakahawak nila Colleen at Donna. Maya-maya pa, naramdaman niyang pinisilinin niya ang kanyang kamay. Mika, pagpasensyahan mo na sila Colleen at Donna ha. Baguhan pa lang sila dito, kaya hindi ka nila kilala. Pero ngayon, sisiguraduhin ko, malalaman nila ang leksyon na para sa kanila. Kung gusto mo, ngayon din, tatanggalin ko sila sa trabaho. Saan ito? Naku niya, huwag mo nang gawin yun. Ayoko naman na mayroon pang mawalan ng trabaho dahil lamang sa akin. Mas makakabuti siguro kung pagsabihan mo na lang sila. Sampit ni Mika. Sige, gagawin ko yan. Tugunin niya. Sunod naman itong binalingan ang dalawang empleyado. Colleen, Donna, humingi kayo ng tawad kay Mika. Ngayon mismo. Tumango naman ang dalawang manager tsaka binalingan si Mika. Mika, umihingi po kami ng paumanhin sa inasal namin kanina. Nagkamali po kami. Kaya sana po, mapatawad mo po kami. Nahihiyang sabi ni Colleen. Sorry din po, Mika. Pangako, hindi na po yun mauulit pa. Saad naman ni Donna. Huwag kayong mag-alala. Madali lang naman ako magpatawad eh. Basta, huwag na kayong magiging matapobre. Itrato nyo ng maayos ang lahat ng guests. Mahirap man o mayaman. Dapat pantay-pantay. Sambit ni Mika. Pangako po, gagawin po namin yan. Sabi naman ni Donna at Colleen. Napangiti si Mika. Ramdam niya kasi na sincero ang dalawang manager. Saglit pa siya nakipag-usap sa mga ito hanggang sa nagtungo na nga rin siya sa kanyang kwarto. Kinabukasan nga ay maagang nagising si Mika. Kumakalam ang kanyang sikmura kaya naisip niyang lumabas. Pagkabukas niya ng pinto ay tumambad sa kanyang harapan ang kanyang mga dating kaibigan. Colleen? Donna? May kailangan ba kayo? Saad niya. Nagigilty pa rin kasi kami sa ginawa namin sa'yo. Hinatiran ka namin ng breakfast bilang peace offering na rin sa'yo. Sorry talaga. Sabi ni Donna. Bitbit naman ni Colleen ang tray ng pagkain. Salamat. Sakto. Gutom na rin ako. Sambit niya. Nilakihan niya ang pagkakauwang ng pinto. Hali kayo. Pumasok kayo. Tumango naman sila Colleen at Donna tsaka pumasok sa kwarto. Mika, gusto namin ulit humingi ng tawad. Hindi lang sa nangyari kagabi. Kung hindi sa mga nagawa namin noong college pa lang tayo. Sambit ni Donna. Ano ba naman kayo? Kalimutan na natin yun. Mga bata pa tayo noon. At maraming taon na rin ang lumipas. Sambit ni Mika. Salamat talaga Mika. Ang bait mo talaga. Sabi ni Donna. Wala yun. Wala rin naman ako mapapala kung patuloy lang ako magagalit sa inyo. Tugon ni Mika. Naging masaya si Mika dahil nagkaayos na nga sila ng mga dating kaibigan niya. Pakiramdam nga niya, pinaglalabot silang tatlo ng pagkakataon. Kahit hindi nga nila pinaplano, ay nagkikita sila. Nagpatuloy nga yun hanggang na numbalik na rin ang dati nilang samahan. Hindi naman siya nag-aalinlangan na muling makipagkaibigan kila Donna at Colleen. Naniniwala siya na nag-mature na nga ang mga ito at hindi na nga siya utuin ng mga ito. Kahit nga si Abby ay naging kaibigan na rin ng mga ito. Isang araw, inanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan sa kanilang bahay. Kaarawan kasi ng kanyang tatay at mayroong simpleng selebrasyon. Tinanggap naman ng mga ito ang kanyang imbitasyon. Dito pa rin kami nakatira. Sana huwag niyong pandirihin ang bahay namin ha. Sambit niya habang naglalakad sa bakuran. Oo naman, wala kang dapat ikahiya. Simple lang ang bahay niyo.
pero mukhang puno ito ng pagmamahal. Sabi ni Colleen. Sinikundahan naman ito ni Donna. Ngumiti naman si Mika, tsaka nagsalita. Hali kayo, pasok kayo. Tumango naman sila Colleen at Donna, tsaka pumasok sa loob ng bahay nila Mika. Natulala ang dalawa noong makita nga sa loob nito ang napakagarang disenyo. Itsura pa nga lamang din ay siguradong mamahalin ang mga muebles na nakadisplay sa loob ng bahay nila Mika. Kung sa labas nga ay mukhang maliit at simple lamang ito, pero sa loob nito ay napakalawak at napaka-ingrande ng bahay nila Mika. Grabe! Ang ganda ng bahay nyo! Mika, kung titignan sa labas, ibang-iba talaga ang itsura nito sa loob. Pagkahanga ni Donna. Oo nga, akala ko rin kanina, simple lang ang bahay nyo. Pero nagkamali ako. Grabe, sobrang galing din ng architect ng bahay nyo. Pagsang-ayon ni Colleen. Salamat. Sinadya ko talagang gawing simple ang disenyo sa labas ng bahay para hindi maging mainit sa mata ng mga masasamang loob. Kailangan kong maging maingat dahil iba na rin ang panahon ngayon. Saad ni Mika. Ang galing ang naisip mo. Pero paano mo na ipaayos ang bahay nyo? Ano bang sikreto at parang napakaundad mo na ngayon? Parang sobrang yaman mo na. Panguusisa ni Donna. Simple lang. Nagsikap ako. Nagtrabaho ako noon bilang real estate agent. Noong makapag-ipon ako, nag-resign ako at nagtayo ng travel agency. Kasosyo ko si Abby sa negosyong yun at nagmatagumpay yun. Mapagkumbabang sagot ni Mika. Grabe talaga Mika. Nakakahanga ka. Pinagpala ka ng Diyos dahil napakabait mo. At ni minsan, hindi ka naging mayabang. Sabi ni Colleen. Siguro nga lang din, kung naging kasing bait at kasing sipag mo kami, umulad na rin ang buhay namin. Saad ni Donna. Naniniwala ako na uunlad din ang buhay nyo. Basta, ituloy nyo lang ang pangarap nyo at ang pagsisikap nyo. Sabi ni Mika. Oo nga, at ikaw ang inspirasyon namin. Alam namin kung saan ka nagmula. Pero ngayon, tinitingala ka na namin. Sambit ni Donna at Colleen. Tila hinaplos ang puso ni Mika. Masaya siya dahil nagsilbi nga siyang inspirasyon sa mga dati niyang kaibigan. Kayo talaga oh. Hindi ako sanay na pinupuri ako. Pero maraming salamat. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang sa akin. Kung gusto niyo nga rin, pwede ko kayong pahiramin ng puhunan para makapagsimula rin kayo ng sarili niyong negosyo. Saad niya. Huwag na Mika. Kahit alam naming napakabait mo, ayaw naman namin na abusuhin ka. Pagtanggi ni Donna. Tama si Donna. May ipon din naman kami. Dadagdagan na lang namin yun para kahit papaano mayroon kaming puhunan. Sambit naman ni Colleen. Kayong bahala. Pero basta, tatandaan nyo ha. Kung kailangan nyo ng tulong ko, magsabi lang kayo. Sabi ni Mika. Tuwang-tuwa nga rin ang mga magulang ni Mika noong malaman na marami na nga rin siya kaibigan ulit. Masaya ang mga ito dahil hindi nga nagtatanim ng galit ang kanilang anak sa kanyang puso. Patuloy lamang sa pagsisikap si Mika. Kaya naman mas lalo pa nga ring umunlad ang kanyang buhay. Tila wala na nga siyang mahiling pa dahil naabot na nga niya ang kanyang pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang nanay at tatay. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ng buhay ni Mika. Sa kwentong ito ay pinapaalam, sa halip na panghinaan tayo sa mga panghusga na ginagawa ng iba sa atin, dapat ay mas maging matapang pa tayo. Ipakita natin sa kanila na kaya natin na magtagumpay kahit hilahin pa nila tayo pababa. Mas maniwala tayo sa sarili nating kakayahan kaysa sa mga sinasabi nila
na hindi naman makakatulong sa atin. Sabi nga nila, basta't pagsamahin lamang natin ang pangarap at pagsisikap, sigurado na magbubunga ito ng maganda. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like at subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.